Hello everyone, welcome back again to my channel and I hope that you're doing great and it's me again, Isa. So for today's video is it is more on deep talk. So it's something that very depth in me since I was young and I want to share my what do you call that hidden thoughts, feelings, something like that. And he called me crazy and weird, but it's okay because that's me. And my thinking right now is not for everyone because my you know that my I want to I want to align my capabilities, abilities with what I want in my life, not with the traditional work or everything. So I want to align my life, my work into a digital work. Maybe you can relate. Some of you can relate with me, some of you not because basta. And and before that, I want to be true to all of you who watch this video who are watching me na hindi po talaga ako Englisher na tao. So, if you watch my mga videos, hindi pa talaga, pag nakikita niyo siya is more on English, something like that. Kasi nga, pag nagtatagalog ako, naiinis ako sa sarili ko dahil, alam mo yun, basta, naiinis ako. Lalo na kapag, basta hindi ko nagaganda yung boses ko kapag nagtatagalog ako. Parang something cheesy, lalo na sa mga topics um, na parang more on deep. So, I want to translate that in English. So, hindi cheesy pakinggan. So, Tagalog po talaga ako and Bisaya. So, yun. And siguro may mga videos na I would like to translate in English, I would like to translate in Tagalog because it depends on what we are discussions. If it's cheesy when it comes to Tagalog, so I would like to translate that in English. So, yon. At least, nalaman nyo na. And, sana tayo. Because, I am thinking kung I would like to be consistent in Tagalog na kasi doon naman talaga comfortable. Or maybe both Tagalog and English, something like that. I don't know. Sakit sa ulo, guys. So, ayun. Gusto ko lang mag-share ng something deep kasi di ko alam kung makaka-relate kayo sa akin, guys. Kasi nung bata pa ako, alam mo yun, tinanong ko sa mama ko na, ay sinabihan ko pala yung mama ko na, "Ma, elementary ako no'n na, ma, puwede ba akong tumayo ng sarili kong bahay, magpatayo ng sarili kong bahay." Hindi ko alam kung bakit gano'n yung nasabi ko sa mama ko. Pero yun yung feeling ko that time, elementary ako. Kasi marami kasi kami sa bahay, so parang feeling ko magulo,
kung ano yung mga 'pag naglilinis ako ng bahay maya-maya magulo na naman, marumi na naman yung paligid. So, siguro naisip ko yun na kapag may sarili akong bahay, magiging maayos yung paligid ko, alam ko kung saan ko ilalagay yung ganito, yung ganyan. So, yung proper placement ng mga things na gusto ko, gano'n. So, dahil nga mahirap kami, so wala. Tsaka ano sinabi niya sa'kin, sabi niya sa'kin, "Unsa ka? Mangasawa na ka." 'Yun, ibig sabihin nun guys is ano ka, mag-aasawa ka na. So, yun. Maybe siguro ngayon ko lang na-realize na gano'n pala yung kung bakit naging gano'n yung thinking ko na gusto kong mag-isolate. Gusto kong i-isolate yung sarili ko kasi marami pala akong gustong gawin na hindi kailangan ng magulo sa paligid. Kailangan kong um, solo para makapag-isip ng maayos kasi nga yung potential that I have that na alam mo yun, yung binigay ni Lord sa akin. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala yun. Meron palang dahilan kung bakit binigay sa'yo. Hindi mo lang talaga um, hindi mo lang nakikita or hindi mo lang alam kung paano gamitin or hindi pa tama yung sitwasyon, gano'n. So, kapag alam mo yun, habang tumatanda ka, ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa ng iba, yung pangarap nila na yung pangarap nila na ginagawa mo kasi akala mo yun ayun din ang pangarap mo. Habang tumatanda ka, nare-realize mo at nararamdaman mo at nafi-feel mo yung sarili mo kung sino ka talaga at ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo. Alam mo yun? At that time kasi is wala pa rin namang mga YouTube, yung elementary pa or hindi ko lang alam baka wala lang talaga akong cellphone. Wala lang kami cellphone kasi uso pa that time yung mga TV. So, ayun. There's something in me na gusto kong magsalita, i-feel yung nararamdaman ng isang tao, intindihin ng isang tao at i-share to everyone. Alam mo yung gano'n. So, I think yung sinabi ko nakaraan is 2016. Nakita ko yung YouTube. There's something in me na parang gusto kong nagre-research talaga ako guys. Nagre-research ako doon ng mga kung ano yung nararamdaman ko. Nakalimutan ko na kung ano yung exact na sinearch ko doon. Pero nag-search talaga ako doon ng something deep na about sa tao, yung nararamdaman ng tao, something gano'n. So sabi ko, what if ako kayang gumawa ng gano'n? Pero yun nga, ang problem ko is wala akong phone. So wala. Siguro sabi ko, oh, kailangan kong maghanap ng work, kailangan kong magtrabaho. So yun, nung nagtrabaho na, nag-work na, nakapagtapos na, hindi pa rin ako masaya. Siguro totoo ngang sinasabi nila na there's a time for everyone. Yun, nandiyan na yung potential sa'yo. Siguro hindi pa lang talaga time. Kailangan mo lang hanapin yung sarili and kailangan mo lang maranasan yung ibang bagay para malaman mo kung sino ka talaga. And dahil nga, mahirap lang kami. So, yung gusto kong marating sa buhay is hindi ko pa talaga nakukuha. So, I think hindi siguro made-delay kasi nga mahirap lang kami tapos yung gusto ko sa buhay is hindi naka-align doon sa sitwasyon namin. So, dahil nga sa tumatanda na, so I want to focus kung ano talaga yung gusto ko marating sa buhay.
So, meron din talagang ano 'no, meron din talagang pros and cons yung mahirap ka. So, yung pros doon is kapag mahirap ka, like us, is kapag may potential ka, ay hindi, kailangan nating mauna sa cons siguro. Sa cons is kapag mahirap ka, hindi mo siya agad-agad makukuha yung gusto mo. Like for example, sa akin, gusto ko ng arts. Although, syempre, 'pag arts kailangan mo ng materials, something like that. Then, so wala naman akong pambili ng mga gano'n, 'di ba? So, depende rin sa sitwasyon, depende rin sa gusto mong gawin talaga sa buhay at sa ability mo, yung, um, mga nangyayari sa'yo. Like, for me, dahil yung gusto ko hindi align sa sitwasyon namin, so mas matagal talaga siya, mas matagal siyang makuha. So, puwede ko siyang aralin ng pakonti-konti, pero hindi talaga agad. Like for example, kapag not unless kapag, mayaman ka, siyempre magagawa mo agad 'yun, makakabili ka agad ng mga equipment, gano'n. So, gano'n siguro yung pros and cons niya. But kung ano man yung, sitwasyon mo ngayon at hindi naka-align doon yung gusto mong gawin sa buhay, siguro ang sinasabi ni Lord do'n is kailangan mo munang pagdaanan yung mga bagay na 'yan bago ka makakarating sa paroroonan mo kasi para alam mo kung paano i-handle at maiintindihan mo kung bakit, gano'n. 'Di ba, something deep in me, ang hirap. So, ayun. Kunyari ganito yung gusto mo, like for example sa akin, ang gusto ko is mag-draw, mag-paint, gusto ko ng filming. Dati nung bata pa ako, pero that time is hindi pa uso yung mga cellphones na puwede kang mag-edit, gano'n. So, actually yung gusto ko sanang course is fine arts, eh, 'yan. Kaya lang siyempre sa Manila at walang pera at tingin ko sa tingin nila is hindi siya in demand and parang wala siyang kuwenta, parang gano'n. Gano'n yung tingin nila do'n. Pero sa akin, may kuwenta siya. And alam mo yung guys, yung sobrang daming information, maraming thinking, marami akong naiisip. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Basta, I just want to share something deep in me. It's okay. Yun nga, dahil mahirap ka, may pangarap ka, may potential ka nung kabataan mo at hindi nakikita ng paligid mo yon sa'yo. So, sinasantabi mo lang and then walang nagsusupport. Kumbaga, basta yun, sinasantabi mo lang. Kasi ako kasi guys, naniniwala ako na kapag finalo mo yung passion mo, yung dreams mo, kung saan yung strength mo, magiging successful ka para sa akin. Pero wala eh. So, sunod lang tayo sa Agos. Yung kung may opportunity na pinaaral tayo, go. Nag-aaral ako kahit na hindi naman talaga yun yung gusto ko. So, hindi ko sinabi na hindi ko siya nagustuhan, pero na, natuto at marami akong na-experience and naging masaya din naman sa part na yun kasi maraming nakilala, may napuntahan ako, and very thankful ako doon. But darating din talaga yung time na mapapagod ka din kasi hindi talaga yun ikaw. Then, ano pa ba? Yung dumating na ako guys sa point na dati sobrang mapangarapin ko talaga. Kasi nag-stop ako ng after high school, nag-stop ako, nag-work ako as
nanny ng mga pamangkin ko. Bale, dalawa yung inaalagaan ko na mga siguro mga 3 to 4 years old. Tapos may baby pa. Tapos habang may bumibili, bit-bit ko yung baby, dininila ko yung coffee. So, yun. Tapos, nangarap ako na makapagtapos nga kasi ayoko na maging ganun lang ako. Then, that time kasi hindi ko rin alam kung ano yung course na gusto ko. Basta gusto ko lang makapagtapos kasi sabi nila pag nakapagtapos ka, mas maganda yung work mo, sabi nila. But now, hindi naman. So, depende lang talaga siguro guys sa kakilala, sa sitwasyon, sa abilities or capabilities na meron ka. And after nun, nag-sales lady ako sa ukay-ukay. One day lang. And then, umalis ako agad. Then, after nun, um, yun, sales lady, nagbantay ako ng tindahan sa auntie ko. Mga 2 years ata yun. Tapos, pinaaral nila ako ng 1 year. Bali, social work yung course ko nun. And then, after nun, yung lula ko, pinaaral niya ako and ayaw niya sa social work. Pinaaral niya ako ng HM or Hospitality Management. So, nag-shift ako ng course ko. Then, yun, nakapagtapos naman ako doon. Then, akala ko maganda din talaga. Pero para sa akin, okay naman siya kapag nasa abroad ka. But kung dito ka lang for experience maybe, pero kung habang buhay, yung course mo is hospitality management and then dito ka ng work, para sa akin, hindi siya worth it. Kasi hindi talaga ganun kalaki yung sweldo pag dito sa Pilipinas. So, kung gusto mo ng ganong course, mag-abroad ka. Pero sa akin kasi, syempre pinaaral tayo. After graduation is, hindi na ako humingi pa. Kasi nahiya na ako. Then, nag-work ako kung saan-saan dito, sa mga restaurants, sa mga hotels, ganun. Oo nga, napagod din ako kasi maliban sa toxic environment, walang problem sa work eh. Ang work na natututunan, kaya mong dalhin. Actually. Or siguro, kahit na toxic yung paligid mo as long as gustong-gusto mo yung ginagawa mo, is okay lang, di ba? Pero sa akin kasi napagod talaga ako. So, doon na pumasok yung, di ba naging housekeeping desk, ano pa ba, ginawa ko, sales lady, naging nani, naging sales lady, naging cashier sa tindahan ng tita ko, then naging food attendant, naging housekeeping desk coordinator, naging ano pa ba, naging food attendant again. Then, nag-shadow din ako before sa guest activities coordinator. Then, cashier. Nag-cashier ako. Then, naging assistant restaurant manager. So, nung hindi pa rin ako masaya doon, nag-start ako mag-enroll. Nag-apply ako sa uniting course. Or nag-enroll ako sa uniting course. But then, yun, nakakuha ko ng license as LPT. Pero nung nakuha ko yun, akala ko magiging masaya na ako guys. So, mahirap din pala makapasok. And doon ako nakapag-isip. Kailangan pa ng testa, ganun, para for ranking. Doon ko naisip, puntahan ko na yung dalawa. Kaya lang, yung course na may NC2, kaya lang, hindi ko mataunan yung free nila. And, kasi nga, diba nag-resign ako sa work ko. So, yun ang chine-chase ko. And then, tinanong ko rin kung may enrollment na may bayad. Sabi, wala pa.
So, parang ang hirap. Alam mo yon yung parang chine-chase mo yung mga bagay na alam mo naman talaga na hindi para sa'yo, pero gusto mo siyang gawin kasi para yun ang nakikita nila, yun ang traditional way to earn money. But, hindi talaga yun yung gusto mo. And, doon ako nakapag-isip. Parang yun na yung, aha, parang hindi ito maganda nangyayari. So, doon na pumasok yung baka talaga sinasabi sa akin ni Lord na hindi yan for you. Maybe. So much. It's hard. Alam mo yun yung gusto nilang makita sa'yo. Yung traditional way. Pero nakita mo tong digital world. At alam mo namang nandoon yung naka-align yung capabilities mo and sa digital world na ngayon kasi marami ng kumikita sa digital world. So, why not i-align ko yung work ko doon na related naman sa kung ano yung capacities or abilities na meron ako. Diba? Kailangan ko lang is yung support ng paligid ko kasi wala pa ako napapatunayan na uy kaya ko palang okey lang palang sundin ko yung gusto kong gawin sa buhay. Tignan mo may result na, 'di ba? So, wala pa akong masasabing gano'n, So, I hope kayo na ayoko na, naiiyak ako guys. So, kayo na nanonood, so please support me and please like, share, and subscribe. Or kahit wag niyo na i-share, kahit i-like and subscribe niyo na lang. Masaya na ako dun guys. Alam niyo guys, I am here inside my room and I really don't know what to do. Sorry guys. Alam mo yun yung feeling na gusto mo nang kumita, gusto mo nang makatulong. Nagawa ko naman siya before but ayun nga umalis ako dun kasi hindi ako masaya at feeling ko hindi sapat. Hindi sapat yung naitutulong ko sa family ko. Yun, dun ako napagod. Yung gusto kong tumulong sa iba, gusto kong tumulong sa family ko pero parang sa akin palang ubos na. Dun ako napagod. So, anong purpose ng pagtatrabaho ko dito kung hindi naman ako nakakatulong ng sa kanila. Hindi ako nakakatulong sa kanila. Nakakatulong ako pero hindi gano'n kalaki. So, dun ako namulat na ayoko na ng ganito. To the point na napagod na ako. Wala ng spark yung work for me, yung traditional work for me. Wala ng spark. And, ayun. I really wanted to one of the reason na kinreate ko din tong YouTube channel kasi why not I try? Diba? Wala naman masamang sumubok. Kasi gusto ko naman siyang gawin. Marami naman akong naiisip na gusto kong i-share at maka-inspire to people. So, why not, diba? I just want to, ano,
Gusto ko lang humingi ng suporta coming from you na nanonood. And I promise you na I am here to inspire and motivate people. And want to help. I want to help. I really wanted to help through my passion, through my abilities. So, at kung sakaling dumating mo yung time na yon, I don't want to promise, but I will do what's necessary. So, thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.